Nahuli ako sa pinakamahalagang pagpupulong ng buhay ko. Ang unang pagkikita ko sa misteryoso at kilalang mahigpit na bilyonaryong ama ng aking nobyo. Habang papunta roon, tumigil ako sandali para ibigay ang tanging baon kong tanghalian at ang mamahaling cashmere scarf ko sa isang nanginginig na pulubing matanda na nakaupo sa bench ng parke. Nang sa wakas ay pumasok ako, hapong-hapo at late na late, sa malaking dining hall ng mansyon, napatigil ako sa kinatatayuan ko. Ang pulubing tinulungan ko lang kanina, siya ang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko sanang malaman, saang lugar ka nanonood nito ngayon? Ikwento mo rin sa comment section ang sarili mong kwento at pakikalma't siguraduhing nakafollow ka na sa channel natin para patuloy kaming makapaghatid ng mga bagong kwentong ganito kasarap pakinggan. Sige na, balik na tayo sa araw na yon. Ang imbitasyon, kapag dumating ito, ay hindi talaga imbitasyon. Isang utos yon. Dumating ito sa pamamagitan ng email mula sa isang law firm, malamig at formal na parang court order. Hiniling ni G. Arturo Santos ang presensya ng kanyang anak na si G. Diego Santos at ng kanyang kasamang si Ginger Ana Perez sa isang formal na hapunan sa kanyang pribadong tirahan. Ito na ang pagkikita na inaasam-asam at kinatatakutan ni Diego sa loob ng 2 taon namin bilang magkasintahan. Ang tatay niya ay parang multo, isang alamat sa mundo ng negosyo. Mula sa wala ay nakabuo siya ng bilyon-bilyong pisong imperyo at isang dekada na ang nakalipas bigla na lang siyang nawala sa publiko at nagkulong sa malawak niyang bakuran na may mataas na pader sa eksklusibong subdibisyon sa labas ng Maynila. Sa lahat ng nabasa at narinig, matalino siya, eksentriko, at sobrang mahigpit. Tiniwalag niya ang kanyang panganay na anak, kapatid ni Diego, dahil lang sa pinakasalan nito ang babaeng hindi niya gusto. Oras ko na para husgahan. Ang linggo bago ang hapunan ay parang masterclass sa nerbiyos. Si Diego, na karaniwang kalmado at confident, ay parang nalulokong tao sa sobrang kaba. Ana, hindi mo talaga maiintindihan. Hindi ito ordinaryong meet the parents. Si tatay, hindi marunong ng ordinaryo. Lahat sa kanya ay pagsusulit. Ang buong kinabukasan ko, atin, ang kasal natin, lahat, nakasalalay kung gusto kanya. Binigyan niya ako ng listahan ng mga bawal. Huwag pag-usapan ang trabaho ko sa NGO. Sa kanya, ang charity ay kahinaan. Huwag banggitin ang simpleng buhay ng mga magulang ko. Safe topics lang. Sining, kasaysayan, ekonomiya. Isuot ang navy blue dress na binili niya at ang cashmere scarf. Mahalaga sa kanya ang hitsura. At sa ngalan ng Diyos, sabi niya habang nakatingin sa akin na parang takot na takot. Huwag kang mahuhuli. Para sa kanya, ang pagka-late ay tanda ng magulong isip. Gumising ako ng maaga sa araw ng hapunan na parang mag-audition ako, hindi makikipagkita sa magiging biyenan. Paulit-ulit kong sinasabi sa salamin ang mga safe topics. Pinlansya ko ng pinong-pino ang dress at scarf. Baluktot na ang tiyan ko sa nerbiyos. Sobrang focus ako na huwag bumagsak sa kakaibang pagsusulit na ito na halos makalimutan ko nang maging tao na lang. Nag-train ako papunta sa eksklusibong village nila, mga 1 oras mula Maynila. Maaga nang naroon si Diego para maghanda. Plano ko sana ay taxi na lang mula sa istasyon. Pero pagbaba ko ng tren, biglang parang hindi ako makahinga sa bigat ng araw na iyon. Mga 1 kilometro na lang ang layo ng village mula sa istasyon. Nagdesisyon akong maglakad na lang para makapag-isip-isip at makalma ang sarili. Habang naglalakad, parang napunta ako sa ibang mundo. Tahimik ang mga kalye, puno ng malalaking bahay na nakatago sa likod ng matataas na bakod at gate na bakal. Para akong intruder, simpleng babae lang mula sa semento at traffic, biglang napadpad sa lugar ng mayayaman. Tiningnan ko ang relo ko. Konti na lang ang oras, pero may 20 minuto pa ako. Sa isang maliit na parke sa tabi ng kalsada ko, siya nakita. Nakaupo siya sa bench, at siya lang ang hindi bagay sa buong perpektong lugar na iyon. Matandang lalaki, magulo ang damit, mukhang matagal ng pagod ang mukha. Nanginginig siya sa malamig na hangin ng hapon. Manipis lang ang jacket niya. Mukha siyang naligaw, gutom, at lubos na nag-iisa. Ang unang naisip ko, dahil sa isang linggong takot na bilin ni Diego,
ay dumaan na lang. Huwag makialam. Huwag mahuli. Huwag darating na magulo ang hitsura. Pero tiningnan ko ang mukha niya, ang malalim na lungkot sa mga mata niya, at biglang narinig ko ulit ang sinabi ng lola ko noon. Ang tunay na sukat ng karakter mo, anak, ay kung paano mo tratuhin ang taong walang maibibigay sa'yo. Bahala na ang pagsusulit. Binago ko ang direksyon ko at lumapit sa bench. Sir, okay lang po kayo? Tanong ko ng mahina. Tiningala niya ako. Malinaw at matalino ang mga asul niyang mata kahit matanda na siya. Medyo ginaw lang, iha, sagot niya sa mababa at paos na boses. At na-miss ko yata ang tanghalian sa shelter. Tiningnan ko ang simpleng sandwich, turkey at kesong Swiss sa whole wheat. Nabaon ko lang para sa tren. Iyon lang ang pagkain ko. Walang second thought, kinuha ko sa bag. Heto po, sabay abot ko. Hindi po ganun karami, pero sa inyo na po. Tiningnan niya ang sandwich, tapos ako, may kakaibang ekspresyon sa mukha. Sa wakas ay kinuha niya ito. Salamat iha, napakabuti mo. Nakita kong nanginginig pa rin siya. Bigla na lang, tinanggal ko ang mamahaling cashmere scarf sa leeg ko, ang ipinilit ni Diego na isuot ko. Kailangan niyo po ito kaysa sa akin, sabi ko habang maingat kong inilagay sa manipis niyang balikat. Tiningnan niya ang scarf, tapos ako ulit. Parang nakikita niya ako ng lubusan. Napakabuting babae mo, sabi niya. Ngumiti lang ako, binati siya ng mabuti at tiningnan ang relo ko. Tapos na ako, talagang late na ako. Tumakbo na ako palayo, tibok ng puso ko puno ng bagong klase ng takot. Bumagsak ako sa pagsusulit bago pa man ako makapasok sa gate. Hindi ko alam na yun pala ang tanging pagsusulit na talagang mahalaga. Naiwan ko ang matanda sa bench. Ang ngiti niyang puno ng pasasalamat ay hindi sapat para patigilin ang lamig ng takot ko. 5:12 p.m. na. 12 minuto na akong late sa pinakamahalaga at pinakakinatatakutan kong pagkikita sa buhay ko. Halos tumakbo na ako sa huling 400 metro. Ang sensible heels ko ay lumulubog sa malambot na damo sa tabi ng pribadong kalsada. Nakakatakot pala talaga ang gate ng hasyenda ng mga Santos. 2 malalaking bakal na gate na may malaking S na ginto. Pinindot ko ang intercom, medyo nanginginig ang boses ko nang sabihin ko, si Ana Perez po, makipagkita kay G. Santos. Matagal na katahimikan. Parang hinintay akong magkasala bago bumukas ang gate ng dahan-dahan. Ang daanan papasok ay parang ilog ng asphalt, nakapalibot ng matatandang puno ng nara. Hindi daanan ito, parang pribadong gubat na. Sa dulo, nakita ko ang mansyon. Hindi lang bahay, pahayag ito ng yaman. 3 palapag na bato, parang palasyo, at nakamasid ang mga bintana na parang daan-daang mata. Naghihintay sa hagdan si Diego. Hindi siya nakangiti. Naglalakad-lakad siya na parang tigre sa hawla, nakahawak sa cellphone. Nang makita niya akong tumatakbo papunta, lalong pumuti ang mukha niya at naging galit. Ana, saan ka ba galing? Bulong niya na galit habang hinila ang braso ko. So, 17 minuto ka nang late. 17! Galit na galit siya kapag nahuhuli. Sinabi ko naman sa'yo kung gaano ito kahalaga. Disaster ito. Pasensya na, Diego, hingal na hingal ako. Maglalakad ako galing istasyon tapos may matanda sa bench. Ang lamig-lamig niya, wala pang kain, kaya... Tiningnan niya ako na parang hindi Tagalog ang sinabi ko. Isang matanda? Pulubi? Nahuli ka sa pagkikita sa bilyonaryong tatay ko na magdedesisyon sa buong kinabukasan natin dahil lang tumigil ka sa pulubi? Hindi naman ako nakipagkwentuhan, sabi ko, may bahid na ng tapang. Binigyan ko lang siya ng sandwich ko. Gutom siya, Diego. Tapos napatingin siya sa leeg ko. Lalong sumama ang mukha niya. At nasaan ang scarf mo? Yung mamahaling cashmere na binili ko para sa meeting na, to? Ibinigay ko, bulong ko. Ang lamig niya eh. Ibinigay mo? Isang 35,000 pisong scarf sa pulubi? Ana, ano ba? Alam mo ba kung ano ang nakataya ngayon? Hindi ito laro. Hindi ito isa sa charity cases mo sa NGO. Ito ang tatay ko. Ang mga salita niya ay parang sampal. Hindi siya galit sa akin, takot siya. Takot na takot sa tatay na halos hindi niya kilala. At sa sandaling iyon, hindi niya ako nakita bilang partner. Nakita niya akong panganib na makakasira sa mana niya.
Masakit panoorin ang pangit niyang salita na galing sa takot. Pero sa harap ng malaking mansyon, biglang may katahimikan sa loob ko. Nagdesisyon ako sa park bench na yon. Pinili ko ang habag kaysa sa punctuality. Pinili ko ang kabutihan kaysa sa mamahaling scarf. Kung dahil doon ako hindi karapat-dapat sa pamilya Santos, di sige lang. Nakapasa naman ako sa pagsusulit na talagang mahalaga. Biglang bumukas ang malaking pintong gawa sa Nara. May matangkad at payat na butler na nakatayo, mukha niya blangko. G. Santos, handa na po kayo. Agad na tinuwid ni Diego ang necktie niya, bumalik ang takot niya. Hinawakan niya ang kamay ko, malamig at pawis. Sige na, ako na magsasalita, ngiti ka lang, magalang. Huwag mong babanggitin ang matanda, huwag ang scarf, huwag kang magsasalita ng kahit ano stupid. Please Ana, maging perfect ka lang. Hinila niya ako papasok sa foyer na sobrang laki at tahimik. Echo ang mga yapak namin sa marmol na itim at puting sahig. Puno ng mamahaling pintura ang mga dingding, nakamasid ang mga ninuno nila Santos. Hindi ito bahay, museo ito ng yaman at kapangyarihan, malamig at walang pag-ibig. Hinatid kami ng butler sa mahabang hallway. Sa bawat hakbang, parang tumitibok ang puso ko sa dibdib. Pakiramdam ko, papunta ako sa bitayan. Pinisil ko ang kamay ni Diego. Para sa kanya yon, hindi sa akin. Siya ang tama. Pagsusulit nga ito ng lahi ko, ng halaga ko. Huminto ang butler sa harap ng dalawang malaking pinto. Naghihintay na po si G. Santos sa main dining room. Habang papalapit kami, narinig ko ang isang mababa at paos na boses mula sa loob. Pamilyar na pamilyar. Napatigil ang tibok ng puso ko. Hindi pwede. Binuksan ng butler ang pinto. Bulong pa rin ni Diego ng mga last-minute instructions. Huwag politics, huwag... Pero hindi ko na siya naririnig. Nakatingin lang ako sa lalaking nakaupo mag-isa sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa Nara. Siya yon, ang matanda sa park bench. Ang butler, payat na parang anino, ang bumukas ng pinto. Ang kwarto ay parang palasyo. Mahabang mesa na makintab, chandelier na kristal na parang bituin, at sa pinakadulo, sa upuang parang trono, siya. Si Diego ay bulong pa rin ng bulong, pero hindi ko na naririnig. Nakatingin lang ako sa lalaking iyon. Tinanggal ko sa isip ko na baka hindi siya. Pero nang galawin niya ang scarf sa leeg niya, ang scarf ko, alam ko na. Napatigil ako sa pinto. Napansin ni Diego. Ana, ano ba? Tara na! Tiningnan niya kung saan ako nakatingin at nakita ang tatay niya. Para siyang batang natakot. Pumuti siya, bumagsak ang balikat niya at halos maiyak. Tatay, ano po to? Bakit po kayo ganyan ang suot? May sakit po ba kayo? Hindi siya pinansin ni G. Arturo. Nakatingin lang siya sa akin at ngumiti. Ngiting puno ng init na nakita ko sa park bench. Ana, pasok ka, maupo ka, pasensya na sa itsura ko kanina, matagal ko nang ginagawa yon, eksentriko lang. Hindi pa rin ako makagalaw. Paano magiging iisa ang pulubi at ang bilyonaryong si Arturo Santos? Naputo lang pagkabigla ko sa bulong ni Diego. Yung pulubi? Siya yung pulubi? Napatingin sa akin si G. Arturo. Ngayon malamig na ang tingin niya sa anak. Diego, sabi niya, malamig na malamig. Gulat ka ba? Hindi ka dapat. Alam mo namang higit sa lahat, pinahahalagahan ko ang karakter, integridad at simpleng kabutihan. Iyan ang tunay na pera sa mundong ito. Mahigit 10 taon ko nang sinusubukan ang mga tao kapag akala nila walang nakakakita. Itinuro niya ang mga upuan sa paligid ng mesa. Maraming anak ng mayaman, CEO, at ambisyosong binata na katulad mo ang umupo rito. Lahat sila nakasuit, magaganda ang asal, pero acting lang, puro acting. Bumalik ang init ng tingin niya sa akin. Tapos kanina, dumating ang babaeng ito. Ang nobya mo na tinakot-takot mo tungkol sa mahigpit kong ugali. Kahit late na siya, kahit alam niyang bawat segundo mahalaga, kahit alam niyang hinuhusgahan ang hitsura at asal niya, tumigil siya. Hindi siya na-disgust, hindi siya natakot, hindi siya dumaan lang na may awa sa mata. Nakita niya ang isang tao na nangangailangan ng init at ibinigay niya ang sa kanya. Ibiniyahin niya ang tanghalian niya para makakain ako, isang walang kwentang estranghero, at ibinigay niya ang ginhawa niya, hinawakan niya ang scarf para mainitan ako.
Bumagsak siya sa mababaw mong pagsusulit ng oras at hitsura, Diego. Pero nakapasa siya sa akin, sa tanging mahalaga. At nakapasa siya ng may flying colors. Ngumiti siya sa akin na parang araw na sumisikat pagkatapos ng bagyo. Ana, maupo ka rito sa kanan ko. Maghapunan na tayo. May kasal at kumpanya tayong pag-uusapan. Tiningnan niya si Diego na parang afterthought. Diego, pwede kang manatili o umalis. Ikaw ang bahala. Katahimikan. Si Diego ay parang estatwa ng kahihiyan. Ako naman, nakatingin sa matandang tinulungan ko, ngayon alam ko na siya talaga. Maingat akong lumakad sa mahabang mesa at umupo sa kanan niya. Si Diego, pagkatapos ng matagal na sandali, pumasok din at umupo sa pinakadulo, malayo na malayo sa poder. Pumasok ang butler na may cart ng pagkain. Sinimulan ng hapunan, ang pinakamahaba at pinaka-awkward na hapunan sa buhay ni Diego. Si Arturo lang ang kausap ko. Hindi niya ako tinanong tungkol sa pera o estado sa buhay ko. Tinanong niya ako talaga, ang binabasa kong libro, ang trabaho ko sa NGO na ipinagbawal ni Diego na banggitin. Nagsalita ako ng buong tapang. Kwento ko ang community garden, ang mga batang tinuturuan ko. Nakikinig siya ng may tunay na interes, matatalinong tanong. Tinanong niya ang pagkabata ko at ikinuwento ko ang mga magulang ko, guro at nurse, maliit na bahay, pero puno ng pagmamahal. Sila ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng kabutihan, dangal sa pagtulong, at responsibilidad natin sa kapwa, sabi ko. Maganda silang tao, sagot niya. At nagpalaki ng kahangahangang anak. Sa pagitan ng main course at dessert, hinubad niya ang scarf, maingat na tiniklop, at ibinalik sa akin. Iyo ito, salamat. Malaki ang naitulong nito. Mainit pa rin ito sa kamay ko. Nang matapos ang hapunan, hinintay kami ni Arturo sa pinto. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, kinausap niya ang anak. Diego, maganda ang babaeng kasama mo. Huwag mo nang maliitin ang halaga niya, kahit kailan. Sigurado na ang lugar mo sa kumpanya at sa buhay ko, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kanya. Umuwi na kayo at maging lalaking karapat-dapat sa kanya. Tahimik ang buong biyahe pa uwi. Si Diego lang ang nag-drive, nakatingin lang sa kalsada, maputla sa kahihiyan. Pagdating sa maliit naming apartment, doon siya bumigay. Umupo siya sa sofa at umiyak ng umiyak, kahihiyan na hindi ko pa nakita. Humingi siya ng tawad hindi lang sa nangyari sa porch, kundi sa buong 2 taon namin. Sa pagiging duwag niya, sa pagiging obsessed, sa approval ng tatay niya, sa pagsubok na baguhin ako. Iyon ang pinakamatapat na Diego na nakita ko. At alam ko noon, hindi pa tapos ang relasyon namin, simula pa lang. Ang kasal namin pagkatapos ng 3 buwan ay simple at maganda, sa backyard ng maliit na bahay ng mga magulang ko, hindi sa country club. Naroon si Arturo Santos, naka-Amerikana pero suot pa rin ang cashmere scarf ko na parang medalya. Hindi na siya ang nakakatakot na bilyonaryo. Biyenan ko na siya, pamilya ko na. Habang nagsasabi ako ng vows ko kay Diego, bagong Diego, na mas mapagkumbaba at mas karapat-dapat, naiisip ko ang tunay na pagsusulit. Pumasok ako sa mansyon na takot na bumagsak sa mababaw na pagsusulit ni Diego. At bumagsak nga ako ng todo, pero nakapasa ako sa tanging mahalaga. Hindi yaman o estado ang nanalo ko. Ang tunay na tagumpay ay ang simpleng katotohanan. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa kabutihang ibinibigay mo sa isang estranghero sa park bench kapag akala mo walang nakakakita. Sobrang gandang kwento tungkol sa kapangyarihan ng kabutihan at pagsusulit ng karakter sa pinakamataas na paraan. Ano sa tingin nyo sa kakaibang paraan ni Arturo Santos? I-comment nyo po ang inyong saloobin. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-like naman at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakaantig at nakakakilig na kwento. I-click nyo rin po ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na kwento.